beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Anak ng pating. Alam nyo mga kababayan, eto na no, si Maharlika ay sabi ko na mangyayari talaga to eh. Talagang matindi yung mga pasabog ni Roy Domingo. Ewan ko kung sasagutin ni Maharlika yun, di ba? Ewan ko kung sasagutin ni Maharlika yun, mga kababayan. Dati, binabanatan niya na, ang presidente, ganyan, nagpopolboron, ang ending. Wala palang video ng polboron. Yun sinasabi ni Roy Domingo. Di ba? Kaibigan natin yan, si Roy Domingo, si Maharlika, ngayon, nag-aaway-away. Eto na ngayon, mga kababayan, talagang makikita nyo doon na talagang malaking kasinungalingan yung ibang mga pinagsasabi nila. Kasinungalingan kasi wala namang ebidensya maipakita. Biglang napansin nyo ba? Kung kailang nagkaroon ng kaso itong si Maharlika, biglang bumanat. Biglang nilaglag ni Roy Domingo eh. Takot kaya si Boss Roy? Si Bagong Lipunan ba? Natakot kaya? Kanino? Sa tingin nyo, kanino natakot? Alam nyo kung kanino natakot? Secret, walang clue. Secret, walang clue. Ewan ko sa kanila. Bakit ganun? Bakit ganun? Ito, sama-sama ito, magkakasama ito. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Basta yun na lang, ayoko kasing gamitin yung content sila. Alam nyo naman ako, diba? Sabi ko nga sa inyo, ayoko nang gagamit ng content sila. Mga video nila. Ganun, diba? Alam nyo naman mga ugali din ng mga kaibigan ko na yan. Yun na, mga kababayan. So, eto na nga. Eto na. Hayaan na nga natin sila, no? Abangan nyo na lang. Puntahan nyo pa rin yung channel kung gusto nyo makimarites. Puntahan nyo si Maharlika. Puntahan nyo si Bagong Lipunan. Pakinggan ninyo yung maritisan nila. Kung ano. Ayoko kasing i-play yung mga video nila rito. Di ba? Pag pinlay natin yung mga video nila rito, alam nyo naman yung mga yan. Sabi ko nga. Ito na, naman, may mga pinagkukuda. Alam nyo, ito, pakinggan ninyo kung paano ito bumanat. Kasi ito, madalas namin makita ito sa headquarters ng sa HQ ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon. Grabe ito. Ayan, pakinggan ninyo Sabi ng mga taong gahaman sa salapi sapagkat marami na ang naloloko, dadaktak na sandali at bigla ang mga ngako na ang sabi ko, don't dare take down my account. Kakalad ka rin talaga, kitang bruha ka sa impyerno. And they did not take down my account. Sus! Pinagmalaki pa. Alam mo, tawag niya ngayon kay Lisa, bruha, diba? Ganun-ganunin na lang nila. Sinabi ko sa kanya, I posted that. Don't take down, listen or you will regret. Something like that. Yun yung title. Heed or you will regret. Sabi ko, pag tinigdown mo yung account ko, kakalad ka rin talaga, kitang bruha ka. Paulit-ulit. Nasabi mo na yan, Michael Francisco, Jocelyn Herrera, di ba? Ganun talaga yan. Don't dare. Di ba? Ganun yon. Alam na amoy ko yan. Sige, tuloy. And actually, I called her a bitch in some of my interviews because she is one. Alam mo, sa sobrang galit mo, siguro, dahil ine-expect niya na, marami ng plano ito, no, na pag nakaupo, siguro ine-expect niya na talaga makaupo. Hindi nga nagkatotoo. Diba? Hindi nagkatotoo. Yun ang nangyari. Diba? Kaya ganyan, galit na galit ang lola nyo. Okay.
Kaya sabi ko, Lisa, I will be unforgiving, I will be very frank. Hindi ko gagawin to kung hindi ka traitor. Your pamilya mo, traitor talaga. Hindi lang ako ang traitor mo. Imagine, you cut my head and put it on a silver platter kasi tumayaw si Smartmatics in front of you para kang si Herodes. Si Maharlika, ganun din. Nagsuporta yan sa kanila mula pa noong 2016. Oh, kita nyo. Yun na nga sumuporta. Bakit? Tapos, sabi ni Roy Domingo, ni Bagong Lipunan, kaya kayo nagagalit dahil hindi nga kayo nabigyan ng posisyon. Gusto yata na itong maging chairman ng COMELEC. Ang kaso, nga. Malamang may ugali nga tong aso. Kaya ganon. Tapos, sabi pa, ano sabi? Tuloy mo. Tapos pinagpalit ng iba. The same goes with Attorney Vic Rodriguez. Si SMNI is the biggest example. Alam niyo yung mga binabanat niya, walang kasense. Sino ba nauna na bumanat sa presidente, sa administrasyon? Sino nagpakita ng hindi maganda? Tapos sasabihin nyo kapag kay ganyan kayo mga DDS. Sorry sa mga kaibigan ko, Lina Pamiliana, Mighty Baisa. Sila ng platform nung kampanya, di po ba? Binigyan sila ng platform, alam natin yun. Yeah. Oo. Kasi sinasabi niya na binigyan daw ng platform si Pangulong Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya. Kasi nga daw walang nagbibigay na na mainstream media. Alam niyo mga kababayan, naggamitan lang din naman niya. Maaari, sige, nakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos, pero di higit kaya na mas nakatulong sa sa programa sa istasyon ng SMNI si Pangulong Bongbong Marcos? Si Glenn Chong kasi ang pinapaliwanag niya lang, mga kababayan, yung papabor lang sa SMNI. Ngayon, hindi talakayin kung ano yung naging dahilan kung bakit sila naghiwalay ng landas. Diba? Kung panay naman ang batikos ninyo sa administrasyon ng kasalukuyan, tapos kasama yung pinalitang administrasyon, iisipin ng Malacanang nun? Panay ang batikos, panay ang banat, tapos sasabihin, mabait talaga yan, si Bongbong Marcos. Di ba? Tapos biglang sasabihin, bangag talaga yan, si Bongbong Marcos. Di ba? Nagkukukin yan, si Bongbong Marcos. Minsan sasabihin, mabait yan, si Bongbong Marcos. Anak ng patik, ang gulo-gulo, di ba? Ang gulo-gulo nila. Sumuporta, umasa, nga. Tapos anong ginawa nila? Ginorgor. To quote the term of Maharlika, ginorgor. Ito pa si China. You see why ganyan si Xi Jinping? Ayan na, pagtatanggol na ang China. Parang kasalanan pa natin talaga. Parang kasalanan pa natin talaga na agawan tayo ng teritoryo. Parang sa kanila baliwala lang. Tignan nyo, parang kailangan talaga i-baby natin ang China. Tuloy na natin to. Pakinggan ninyo yung sasabihin, Pakinggan nyo maigi. Ito pa si China. You see why ganyan si Xi Jinping? Yung Chinese sa atin? Panahon ni President Duterte, walang water cannon. Di ba? Hindi tayo kinakanyon. Hindi tayo nililiser. But now, ginagawa nila. You see? Kita nyo kung paano nalilikuin yung inyong pag-iisip. Sa bagay matatalino itong mga to dahil mga abogado to. Pero alam nyo, sa mga matatalas ang isip, makikita ninyo kung ano yung gusto niyang iparating. Parang kasalanan natin. Kasalanan ng Administrasyong Marcos, Music for Life, Batang Pasaway, kung bakit tayo, binubuli, kinakanyon, water canyon, dyan sa sa West Philippine Sea. Anak ng pating naman. Dapat kasi, nagganito yung lolo nyo.
gayaan. Jeff Smile TV. Sweetik day tanga, bugado. Di mo, ewan ko nga ba dito, mga kababayan eh. Di ba? Kayo ba yung dollar rin eh, sino nabudol ng jet ski ni Digong? Yung kumpanya ni Lisa Marcos, yung Unified Philippines-China Unified Enterprise, tinulungan sila ng Chinese government doon para magkakomisyon. Tinulungan sila ng Chinese government. Tapos nung nanalo, sinaksak sa likod si China, pumalit kay si Amerika. At binigay pa yung mga bases natin doon. Just like what Harry Roque said kanina. So syempre, the Chinese government are very angry at them. So ang ibig kong sabihin, alam nyo mga kababayan, etong grupo nga ni Digong, basta kayo yung mga naging antay ngayon, automatic yan. Pro-China. Automatic yan mga kababayan, pro-China. Ito pwede rin putang ina. And let's be frank about it. Putang ina naman talaga yan sila. Putang ina mo rin. Diba? Sorry, sir. Sorry. Ewan ko ba? Game. Ito'y pagtataksil sa inyo. Remember, sabi ni Dean ayan Arellano, na. the Ituturo Constitution na yung is a ibang social tao. contract between the people. Ayan tingnan nyo ituturo niya na yung ibang tao, mga kababayan, para magalit na. Huwag mo nang idama yung iba. Kaloko nito Dean Arellano, the Constitution is a social contract between the people and the government. It's actually, sabi ko sa inyo, we surrender most of our rights to the government. In exchange, we get a constitution that circumscribes the power and authority of that government para hindi tayo aabusuhin. Tapos ito, papalusot nila yung PI para mabago yung constitution para mananatili sila sa pwesto. I think yung PI niya is a recognition that Tambi is not going to win anyway. So kailangan nilang baguhin yung konstitusyon para mapanatili yung pag-hold on to power until umabot of age yung anak at maging pangulo. Because kita nyo, ganon nila, lagi naman ganon kapag kababaguhin ng konstitusyon, laging ganyan ang issue. Ngayon, hindi nababago ang konstitusyon, mga kababayan. Ilang presidente yung dumating. Umasa tayo kay dating Pangulong Duterte na akala natin ay mababago nga. Pero puro pangako din na napako. Diba? mas prenamis yan ni Lisa sa kanya. And Lisa will get what she wants. Isa sa kanyang mantra sa buhay is, consider it done. Pag sinabi niyang consider it done, gagawin niya ang lahat. Matupad lang yung kanyang pinangako sa iyo. But of course, only if you are still useful to her. Kasi nga, nakita siguro na hindi kayo magiging tapat. Galaw-galaw, baka pumanaw. Oo. Uy. Diba? Nangako daw si Lisa, yun na nga yun, alam nyo na itong mga ito, maaaring nag-usap, susuporta ako, ganyan-ganyan, baka naman hindi pangako, baka nasabi lang, baka pwede ka maging ganito, titignan natin. Diba? Ay, nako. The moment you lose your utility, wala ka nang gamit sa kanya, ibalibag ka na. Itapon ka ng parang basura. And that's kahit naman ako, ibabalibag ko kayo, may hampas pa. Oo, ihahampas ko pa kayo sa pader. Diba? Uli! Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi, Mylene B. Oo. Para sa ating lahat, magandang umaga, magandang hapon po ulit. Our beloved Boss Mike